plus yung mga proyekto, yung pork barrel or yung itong kanilang mga ginagamit sa AKAP, kung ano-ano AX, kung ano-anong mga ayuda na yan. Hindi ba tama si Inday Sara? Di ba? Tama talaga si Inday Sara, hindi siya nagkamali dito. Dahil mismo inamin ni Tiangco, ang kanilang campaign manager na yes. Di ba? Sinasaburan itong mga kongresista na yun. Kaya sabi ni Inday last year, balikan niya yung video niya. Na, pasensya ka na ha. Sabi daw ng mga ng Chuwat, ng iba pa, pasensya na, pakisabi na kay Inday Sara ha. Ginagawa lang namin to kasi kailangan namin ng campaign funds. So they're not doing for you, for the country, darling. Okay? Hindi nila ginagawa ang trabaho nila para sa bayan. Kaya nga talagang dapat i-dissolve na itong kadyutahan ng Congress na ito, ng Senate at saka ng lower house and upper house. Dapat talaga burahin na yung mga hinayupak na yan. Sa mundong ito, burahin na yan yung kanilang departamento na yan para matapos na at hindi, well, I hope, you know, wishful thinking ko lang naman yun, mga kababayan. Kasi kitang-kita ninyo eh. Inamin na mismo nila na nagkabayaran. Hindi sila hindi nila hindi nila gustong i-impeach si Inday Sara dahil nagkamali si Inday Sara. Right? Ini-impeach nila kasi may mga perang kapalit. At saan galing yung perang kapalit? Galing sa pera ninyo, galing sa pera ng bayan na dapat po yan ay ilaan sa ulit-ulitin natin sa mga social services, sa mga estudyante natin, sa mga farmers, sa mga may sakit, you know, sa mga elderly and everything. So alam na alam nyo yan. So tama talaga si Inday Sara, kaya naman 'di ba, tuwang-tuwa tayo mga palangga, nung talagang minura niya ng malutong itong tatlo, si Tambaloslos, di ba? Si Bangag. Oh, speaking of that, Tambaloslos. Oh, yung kanyang Tingog Party List, di ba? Yung Tingog Party List nila. Bakit hindi yan isuspend ng COMELEC? Kasi ano ngayon eh, pinag-iinitan ng Duterte at yung bagong generasyon at iba pa. Kasi daw, kasi may nakabinbin na kaso. Ipinaliwanag na ni Cardema na yung kanilang Duterte Youth Party ay noong 2019, yes, may kinakaharap silang kaso, but still, you know, yung mga yung during that time ay na-proclaim pa rin sila din 2022 at yung kaso na yan ay inirace doon sa Supreme Court ng mga complainants and then yan ay nabasura. So ito ay personal, political ang ginagawa ng Bangag administration. Tapos sasabihin niya mag-reconcile, tapos yung mga galamay niya, yung hinayupak na George Garcia, patuloy ang pagharang para i-proclaim itong mga binoto ng taong bayan. Samantalang itong Tingog Party List, yung party list niya ni Tambaloslos na may kinaharap siyang kasong bribery dito sa Delaware Court pa. Diba? At kung ano-ano pa, ayaw nilang isuspend. Si De Lima, nasangkot sa pulboronic, hindi lang yan, na immoral na pumatol sa Lantang Saba. Dahil daw sa kanyang sa kanyang kalibugan or frailties of a woman, kahinaan. Siyempre, pag nahina ka, kahit alam mong may asawa at alam mong napaka-immoral ang gagawin mo, ang tawag dyan ay kahinaan at kalibugan. Kasi kung hindi ka naglilibog-libog, naglibog man ba ang ulo ko? Kung hindi ka naglibog-libog, bakit ka naman papansin sa isang sabang basura? Right? Naturingan kang paarte-arte na DOJ secretary. Tapos, ang kaya mo lang, di ba? Palibasa, walang gustong pumatol, di ba? So, doon na lang siya sa crumbs. Marcos resign na. We demand manual count. Sabi ni Federal Post TV. Exactly. Cora McCarver. Thank you, Palangga. Oy ha, sa May 24 ha, meron sa Netherlands, sa Maldiville Park. And May 31, meron din dyan. Diyos ko, talaga naman, I wish I can be there, di ba? So ngayon, mga kababayan, so ito yung sinasabi ko sa inyo, na bakit tama lahat ang mga itinuran ng ating Vice President sa lahat ng panggigipit nila. 125 million confidential funds
mga palangga, na wala nga silang maipakitang ebidensya na ito ay nilustay. Diba? Wala silang maipakita dahil yan ay sinasagot ng opisina ng Vice President, mga kababayan. Okay? Yang mga auditing na yan. Pero ngayon, di ba? Sabi ko nga sa inyo, nakita na natin na yung confidential fund na yan ay isa lamang, yan ay ginamit ng Bangag Administration na nagsimula ng punot dulong away na ito. Di ba? Para pabagsakin ang mga Duterte, sirain si Vice President Sara Duterte ngayon pa lang kasi nga nakikita nila na hindi sila mananalo sa patas na laban dahil ang mga OFW, ang majority ng Pilipino ay talagang Duterte pa rin. Diba? Kaya sabi ni Inday Sara ng mga jutang gininan ninyo. Remember that white envelope na binanggit ni Inday Sara? Na pinabigay ni Lisa Tanas? Doon sa mga DepEd, personnel? Diba? Kaya talaga ito si Lisa Tanas at si Bangag, ito talaga ay punot dulo ng kasamaan, isama mo na si Romualdez. Ngayon gusto nilang magbati-bati, mag-reconcile kasi alam nilang sooner ay pananagutin sila ng batas. Yang si Lisa Tanas na yan na nangidnap ng 2 bata at si Bangag, si Teddy Boy Locsin Jr., ang asawa ni Teddy Boy Locsin na si Maria Lourdes Barcelon. Tingnan mo, tahimik yung mga asawang matanda na yan na kunin na nga lang ng lupa ay hindi pa rin. Sa ingay ni Teddy Boy Locsin, hinahamon kita, Teddy Boy Locsin Jr. Ano ang partisipasyon mo sa pangingidnap ng 2 menor de edad kasama ang asawa mong kunin na lang kayo ng lupa, puro kasamaan pa ang ginagawa ninyo? Diba? So lahat ngayon lumalabas na yung mga sinasabi ni Vice President at sinasabi natin yung mga expose natin, di ba? Laban dito na talagang ginagastos nila ang pera ng bayan para patahimikin tayong lahat. Imagine ninyo, i-contempt yung mga staff ni Inday Sara, di ba? Naalala ko si Inday Sara lang mag-isa pumunta doon, no? Dahil sabi niya, siya sasagot lahat. Tapos kasi ayaw niyang gipitin yung kanyang mga staff sa Vice President. Alam mo, nakakaano yun, ha? Nakakabilib talaga na sasaluin na lang ni Inday Sara lahat ng mga bato. Okay? Ng mga bato ng kasinungalingan ng Huwad Committee na yan para iligtas na yung mga nagtatrabaho lamang sa Vice President Office na ginagawa lamang ang kanilang trabaho. Sinalo niya lahat. Ngayon nakikita ninyo, di ba? Nakikita ninyo na totoo lahat. Ginamit ang ayuda, pera ng bayan, di ba? Binibigay, si Lisa Tanas binibigay o binabribe lahat. Gamit ang pera ng bayan, samantalang kayo ngayon ay what? Lubog na lubog sa kahirapan. Oh, tama ba yan? Recently, etong issue na I believe may sinabi si Bangag na sa 2026 budget ay sasali daw siya sa budget deliberation. Di ba? Hindi pa nga niya nasasagot yung 2025 na anomaly. Tahimik sa dyan. Diyan sa nire-reset na oral arguments ng Supreme Court, yung hinain ni Attorney Vic Rodriguez, ni Kong Ungab at yan ang pinag-usapan nila noon online, di ba? Kasama pa si Pangulong Duterte. Ngayon, mga kababayan, nakita nyo ngayon si Bangag ay sasali na naman daw siya sa saan ba siya sasali? Dito sa, budget deliberation na sinasabi niya. Ito. Ano sabi dito? Marcos may join BICAM budget deliberations. Di ba? Ang sabi dito, in a statement, Budget Secretary Amina Pangandaman said as early as January, Marcos already had directives on next year's budget, which is seen to reform a vital role in achieving economic growth. Julul, in fact, sabi niya, before the election already had instruction, we will sit on that. Upo daw siya, makikialam daw siya dyan sa budget process na yan. Ngayon, mga kababayan, sa sobrang kasyungahan at bangag ni Marcos Jr., okay? Hindi niya inalintana na hindi niya trabaho
ang maging parte ng budget deliberation. Marami na nga nagsalita dyan ng mga abogado, yan ay paglabag sa batas. Diba? Dahil sabi niya, ano siya, makikialam siya dyan, diba? Makikialam siya, uupo siya, ganyan-ganyan. Ito ang 2025 budget, hindi niya maipaliwanag, tapos uupo na naman siya. Makikialam siya sa 2026 daw. Bakit? Mag-i-insert ka? Bangag? Although alam naman natin na nakikialam yan, kahit ng 2025, silently, behind the scene, ay nakikialam sila ni Lisa Tanas, yung mga bangag na yan talaga ang nagdidikta kung saan ilalagay ang budget ng Pilipinas. Kaya no wonder, mga kababayan, lubog at bulusok ang buhay ninyo. Ngayon, di ba, ang tanong nga, ang sabi nga ni Lacson dyan, parang okay lang na mag-ano siya, parang mag-observe, pero ang tanong natin, legal ba? Nasa konstitusyon ba yan na ang presidenteng adictus ay uupo dyan sa budget deliberation na yan? Hindi. Kasi hindi niya trabaho yan eh.